Bunga ng panggigisa ni Senator Marcolita kay Secretary Manuel Bunuan ay napakanta ni Senator Marcolita itong sekretary ng DPWH kung saan tuwirang inamin nito na karamihan sa mga proyekto ng DPWH ay mga ghost project lalo na sa lalawigan ng Bulacan. Mr. Chair, Mr. Secretary, doon sa 5 point something billion, most of these are ghost projects, as you have admitted already. I cannot say that most of it at this point in time, Your Honor. But I think in this 5.9 billion pesos that is nandyan sa Wawaw Builders, there could be some. Kasi sa Bulacan muna yung pinag-uusapan natin. Yes, Your Honor. So some of these projects are ghost projects. Could be, Your Honor. So that's convenient already. Some of these projects in Bulacan are ghost projects. Mr. Chairman. What happens with the performance bond? What do you do with the performance bond? Each project has a performance bond. Tama po? Yes, Your Honor. Aren't you supposed to confiscate the performance bond? Well, if the project has been lapsed actually for its warranty, Your Honor. Hindi, as admitted, some of these projects are ghost projects. Yes, Your Honor. So you have to run after the performance bond. Yung insurance company, kailangan habulin natin. Pinaulanan naman ng sermon ni Senator Joel Villanueva itong si Secretary Bunuan dahil sa tila pagmamarunong at katangahan ng kanyang ahensya na hindi man lang gumawa ng feasibility study bago ginawa ang flood control sa ating bansa na nagresulta sa malawakang pagbaha. Wow, that's more frustrating and that's more depressing, Mr. Chairman. I myself, as a member of this institution, been asking for help with the department, and I never considered myself as an expert in flooding. I never considered myself as someone who knows what to do in addressing this problem. That's why we consult, we ask for experts. And now you're saying wala palang feasibility study itong mga projects na ito na bilyong-bilyong halaga na ginagastusan ng ating pamahalaan. Itong 4 na taon from 2023, 1.07 billion per day ang budget ng DPWH. 2024, 1.34 billion pesos a day ang budget ng DPWH. 2025 this year, 1.37 billion pesos budget a day. Again, DPWH. And now in the coming 2026 NEP, 1.08 billion pesos budget a day. And then you're gonna say, Mr. Secretary, wala pong feasibility study and wag kayong magulat kung ghost project yung makukuha natin dito. Is that correct, Your Honor? Bukod sa kawalan ng feasibility study, ay wala rin palang koordinasyon itong DPWH sa iba't ibang ahensya, lalo na sa mga kontraktor na may kinalaman sa paggawa ng mga flood control sa iba't ibang panig ng ating bansa. Kaya muling nasupalpal ni Senator Marcolita itong si Secretary Bunuan. The coordination seems to be not really in the right one, Mr. I admit, Mr. Chairman, that we have not had any significant coordination at this point in time. There was no coordination at all. We started from the wrong foot. Kaya po pala ganito ang nangyayari. In the next hearing, we would like to know from this office, bakit po sa kabila ng lahat na ito pala ang kanyang pinakamandato, hindi niya nakuwang i-coordinate sa DPWH, sa DBM, and all agencies na may kinalaman para solusyonan ang pagbaha sa bansang ito. Siya yung nawawala sa in the entire question. Tinawag namang nakakadiri ni Senator Jinggoy Estrada itong si Bunuan at mga kasamahan niya dahil sa sapwatan sa pagitan ng DPWH at mga contractors kung saan binigyan pa ng reward ng DPWH ang Wawaw Builders sa di malamang dahilan. Biruin mo, contractor ka na, may bonus ka pa. Meron mga figures dyan, huwag nyo ako lulukuhin dito. Labas nyo kung magkano yung in-award nila sa Wawaw Builders, mga ghost projects. We'll wait for it. Kadiri kayo. Mr. Chair. Kulang na lang maiyak itong si Alan Kirante ng QM Builders nang tustahin siya ni Senator Marcolita bunga ng pagsisinungaling niya sa pag-aakalang makakalusot siya at ang kanyang kumpanya sa mga anomalyang ginawa nila. Subalit kabaliktaran, ang
ang nangyari sa iniisip niya. Baka hindi ka makauwi sa araw na ito. Nagsisinungaling ka na naman eh. Ang sinabi ng Pangulo, kasama ka sa 15. Tama, Mr. Huwag mong mamaliitin ito. Bagatas dito, aartihin mo kami, sasabihin mo, hindi ka pa nagumpisa ka isang hardware. May problema dito eh. Ano na yan, history lang yung sinasabi ko, Mr. Chair. Ano na yung totoo? Yung totoo, may lisensya na tayo na quadruple A ngayon. O ngayon nga, ngayon meron ka ng quadruple. Yes, Mr. Chair. Oh, ilang project ang na-execute mo na? Marami na eh. O kanina sinabi mo, hindi ka pa nakapag-umpisa eh. Meron akong hawak na martilyo rito, sinasabi ko sa'yo. Mr. Chair. Huwag kang tatawa-tawa kasi hindi nakakatawa ito ha. Sa kabila ng pagsisinungaling nitong si Alan Quirante na nagsimula lamang siya sa isang hardware, ay napag-alaman ni Senator Marcolita ang kagimbal-gimbal na net contractor financer capacity ng kanyang kumpanya na umaabot lang naman ng tumataginting na 40 billion pesos, bunga ng asset nito sa bangko na umaabot ng mahigit 2 billion pesos. Naniniwala ka, Mr. Senator? Ano yung NFTC, Mr. Chair? Di ko... Net? Net Financial Contracting Capacity. Totoo, tinoon na, bay. Ha? May 40 Yes. billion ka. Yes. Nakadeposito sa bangko na. Unsa man na? Ay, Paano? hindi. Yung NFCC kinuha sa... Ano yan? Yen o pesos? Asset yan. Kasi yung NFCC, kinukompute ng times 15 yon, Mr. Chair. Halimbawa, may 1 billion ka sa bangko. Pwede ka sa 15 billion. So, halimbawa, may pera ka sa bangko na 2 billion, ibig sabihin, pwede ka sa 30 billion. Yan ang computation. Kaya tayo yung pera natin, kasama na yung mga assets, more than 2 billion. Kaya, i-multiply natin ng 15, abot ng 40 billion. Kaya kami munta at hanggang 40 billion. Pinangaralan naman ni Senator Marcolita itong Commission on Audit o COA dahil sa kapabayaan ng mga ito kung saan tsaka lamang nag-o-audit kung kailan tapos na ang mga proyekto na nagiging dahilan kung bakit nakakalusot ang mga buwayang contractors at mga ghost projects ng mga ito. Kapag nakita natin na ghost projects, you will run after Absolutely, Your the Honor. performance bonds Absolutely, yes, posted Your Honor. by this contractor. Yes, Your Honor. And to the question of Senator Bato, Madam Coa, ano ba ang ginawa ninyo? Most of these projects have been established, admitted as ghost projects. Bakit hindi kayo makapagsalita, makapag-report? Ghost pala. Bakit lumusot sa inyo? Sir, sa ngayon po, sir, since we are still consolidating and gathering data from our regional and district auditors. Alam niyo yung sir. problema, you have a very standard way of answering us. Yes. Eh. You are still waiting for No, your sir. regional offices. Alam niyo yung problema ninyo, Madam Coa? Kasi puro kayo post-audit eh. Dito sa mga ghost nito, mahirapan kayo talaga dahil multo ito eh. Mahirap hanapin ang multo, Mr. Secretary. Siguro, isa sa mga sasuggest namin, itong mga contractors na multo ang kanilang mga projects, mag-umpisa sila sa sementeryo. Ito na lang ang paggawa mo sa kanila, perfect yun kasi multo lahat naman ang kanilang projects.